gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-25 sa buwan ng Enero, taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, taripa ng kuryente para sa unang buwan ng taong 2025 bumaba. Work immersion ng mga senior high school students nagsimula na. At kauna-unahang Mangyan Choir, kilalanin natin. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, upang higit na maabot ng mamamayan ng serbisyo ng pamahalaan, isinagawa ang 2 araw na Business One-Stop Shop sa pamilihang lungsod ng Calapan nakaraang ika-18 hanggang ika-19 ng Enero. Ang BOSS ay may layunin na mapabilis at maging kumbiyente ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon. Upang higit na maabot ang mamamayan ng serbisyo ng pamahalaan, isinigawa ang 2 araw na Business One-Stop Shop o BOSS sa pamilihang lungsod ng Calapan nakaraang ika-18 hanggang ika-19 ng Enero. Pasasalamat ang ipinaabot ng mga business owners sa pagkakataong ito, lalo na yung mga nasa malapit na establishmento. Bagamat pinadali na ang nasabing sistema ng pagre-renew at aplikasyon ng business permit, malaking bagay rin nila na napalapit sa kanila lugar ang serbisyo. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at kumbinyete ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon. Ito ay dahil sa presensya ng lahat ng mga tanggapang pinagkukunan ng mga dokumento at requirements na kailangan sa pagkuha ng business permit. Kabilang na dito ang City Health Office, Engineering Office, BFP, DTI at ilang pang konsernadong tanggapan. Samantala, bukod sa renewal and application ng business permit, bukas na rin ang pagre-renew at transfer ng prangkisa ng mga tricycle sa lungsod. Sa darating na buwan ng Pebrero 2025, magsasagawa ang Department of Labor and Employment Mimaropa ng inspeksyon sa mga establishmento at tanggapan upang tiyakin na ipatutupad na ang bagong minimum wage para sa mga manggagawa sa rehiyong Mimaropa. Epektibo na nakaraang pang 23 ng Disyembre nakaraang taong 2024 ang minimum wage increase sa rehiyong Mimaropa. Ito ay ang dagdag na 35 pesos sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mula sa halagang 395 pesos para sa mga establishmento na may 10 workers at higit pa, ngayon ay nakapako ito sa 430 pesos kada araw. Para sa mga establishmento naman na may bilang na manggagawa na mababa sa 10, mula 369 pesos ay itinaas ito sa halagang 404 pesos kada araw. Sa isang press conference na ipinatawag ng Department of Labor Regional Tripartite Wages and Productivity Board Mimaropa, ipinaliwanag ng mga opisyales ng nabanggit na tanggapan ng mga kadahilanan sa halaga ng dagdag sahod ng mga manggagawa. Ito nila ay bunga ng serye ng mga isinagawang konsultasyon, dialogo sa pagitan ng mga employer at employee sector. Binigyang konsiderasyon din nila ang socio-economic conditions sa rehiyon, kung saan ay naitala ang pagtaas ng inflation rate at ang pag-aagapay sa inilabas na poverty threshold ng Philippine Statistics Authority nakaraang 2023. Ganun rin ay ang gross regional domestic growth rate ng Mimaropa. Itong pag-set ng minimum wage, again, I would like to reiterate for the voiceless na sana naman lang yung bagong entrance to the labor force will not receive less than what we're advocating for. Ito po ang rason bakit minimum wage. At saka, I would like to inform the media that when we went to Marinduque is a far away town,
mahirap puntahan kung may mga establishments po doon nagsasahod ng 500 pesos a day. Pero meron din tayong establishments in this province na nagsasahod less than the prescribed minimum wage. Yun ang inakayat natin na sana man lang they have to correct that one out. Anyway, we have programs from the RTWPB to increase the wage. Paano ma-increase mo yung wage ng isang establishment through the programs on productivity? Samantala, buwan ng Pebrero, inaasahan na magsasagawa ang tanggapan ng dole ng inspeksyon sa mga pribadong establishmento upang tiyakin na naipatutupad ang bagong minimum wage sa rehiyong Mimaropa. Samantala sa kaugnay na balita, kalinsabay ng pagtaas ng arawang sahod ng mga manggagawa sa rehiyon, itinaas na rin ng 1,000 piso ang sahod ng mga domestic workers o kasambahay. Mula sa 5,500 piso, ngayon nakapako ito sa 6,500 piso. Kasabay ng pagtaas ng arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ay ang pagtaas rin ng sahod ng mga domestic workers o kasambahay. Base sa bagong wage order na inilabas ng Regional Tripartite and Productivity Board, nasa 6,500 piso na ang minimum wage rate ng mga kasambahay sa rehiyong Mimaropa. Tatanggap na di bababa sa nasabing halaga ang mga domestic workers na live-in o live-out arrangement. Kabilang rin dito ang mga yaya, cook, gardener, laundry person o sino mang gumagawa ng domestic work sa isang pamilya o household on occupational basis. Dapat na nilang matanggap ito ng kasambahay monthly na walang bawas, maliban na lamang sa mga mandatory deductions na itinatakda ng batas. Ang 1,000 pisong pagtaas ng sahod ng mga domestic workers mula sa 5,500 na piso sa 6,500 piso ngayon ay bunga ng serye ng konsultasyon at pagdinig na isinagawa ng RTWPB nakaraang buwan ng Nobyembre 2024. Binigyang pansin dito ang mga pangunahing pangangailangan ng mga kasambahay at pamilya nito, kakayahang magpasahod ng mga employers, ganun rin ang socio-economic conditions ng rehiyon. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa kautusang ito ay pananagutin naman sa ilalim ng itinatakda ng Republic Act 10361 o ang Domestic Workers Act na mas kilala sa tawag na Batas Kasambahay. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, ngayong buwan ng Enero at Pebrero, nakatakda ang work immersion ng mga pampubliko at pribadong paaralan kung saan nasusubok ang mga estudyante na makipagsabayan sa takbo ng karaniwang trabaho. Nakatulong nga ba ang programang ito sa kanilang mga kakayahan? Alamin natin yan sa ulat na ito. Ngayong salubong ng bagong taon ay panibago rin tungkulin ang hinaharap ng mga grade 12 students. Sa buwan ng Enero at Pebrero, mayroong nagaganap na work immersion sa mga pampubliko at pribadong paaralan kung saan nasusubok ang mga estudyante na makipagsabayan sa takbo ng karaniwang trabaho sa ating industriya. Nakakatulong nga ba ang programang ito sa kanilang mga kakayahan? Ating alamin. Ang work immersion ng mga estudyante ay base sa pinalabas sa DepEd Order No. 30, Section 2017 o mas kinikilala bilang Work Immersion Program ay tinatag bilang parte ng sistema ng Senior High School Curriculum. Ito ay isinagawa upang mabigyang pansin at maturuan ng mga grade 12 student kung paano umangkop sa industriya at ekonomiya bilang paghahanda para sa kanilang kinabukasan. Dito ay naahasa ang prinsipyo at pananaw ng mga estudyante dahil sila mismo ang nakakaranas at nakakaobserba kung paano tumakbo ang buhay bilang isang empleyado. Ang Oriental Mindoro National High School na kilala bilang pinakamalaking paaralan sa lungsod ng Oriental Mindoro ay nagsagawa na ng pagsisimula ng work immersion noong Enero 13, 2025. Kabilang dito ang mga estudyante mula HUMSS, TVL, GAS, ABM, at Arts and Design. So, ang work immersion ay isa sa mga subject ng grade 12. No? So, it is a requirement ng DepEd para sila ay mag-simulate sa mga work offices or sa iba't ibang mga industry para personally ma-experience ng mga bata kung ano talaga yung nangyayari sa isang workplace. So, katulad ng sinabi ko, ito ay isang requirement. So, subject ng mga grade 12. Bago sila graduate, may experience nila na ma-apply yung lahat ng mga technical skills and competencies na natutunan nila sa loob ng paaralan. So, since siya nga ay work immersion, ang mga bata ay dinadala namin sa mga offices na kung saan ay related sa possible future courses nila sa college for them to experience ano yung field of work na gusto nilang pasukin kung itutuloy nila ang courses na napili nila sa college. For example, ay gusto nilang mag-criminology. So, dinideploy namin sila sa PNP, sa BJMP, dun sa mga immersion partners namin na related dun sa courses nila. Bilang parte ng kabataan, karamihan na engganyo sa ilang araw ng pansamantalang pag-ikot ng mundo ng trabaho at pag-aaral. Maging ako nakasalukuyan din kabilang sa work immersion na nakapailalim sa Tamaraw Vision Network ay nagagalak sa mga bagong kaalamang aking natututunan. Sa experience din namin bilang mga work immersion teacher sa ABM, nakatulong ito sa kanila para unang-una dito nila malalaman talaga yung ano yung normal na mga business settings. Mas ma-apply nila, mas magiging competent sila. Halimbawa na lang doon sa pagiging punctual, doon sa mga work ethics na na-observe sa loob ng office. So, pag na-observe nila yon, kaya na nilang dalhin yon pag lumabas na rin sila doon sa kanilang immersion. Personally speaking, at saka towards sa mga bata, it helps the students learn the world of work. Yung ano nga ba, yung mundo na gagalawan nila pag sila ay nagtatrabaho na. Ano yung mga posibleng mga difficulties, challenges na meron dun sa work area na gusto nilang puntahan. Also, sa field namin, lalo na sa amin sa UMS, kasi ang mga field namin is psychology, education, police. So yung mga bata, tulad halimbawa sa psychology, nasa divine namin, they are exposed to the different forms of testing, assessment, and then pag naman education, they have their field activities, kasama sila ng mga parang cooperating teachers nila to observe kung ano ba talaga yung classroom,
classroom management, teaching strategies na pwedeng matutunan nila dun sa area na assigned sa kanila. Hindi pa man gamay ang sistema, sikapin lamang kumapit at ikay makakasabay sa daloy ng daang tatahakin patungo sa matagumpay na kinabukasan. Gamitan mo lang ng dedikasyon, pagsusumikap, talino, diskarte, at tiyak na ito ay magiging gabay tungo sa masusing kasanayan. Vanessa Fadela, Nagbabalita. Sa kauna-unahang pagkakataon na organisa at nakapagtanghal na ang Mount Tabor Mangyan Choir. Una silang naitampok sa matagumpay na konsyerto sa Santo Niño Cathedral, ang Symphony of Hope Pipe Organ Concert. Kilalanin pa natin sila sa report na ito. Isang kahangahang gabi ng musika at kultura ang matagumpay na naganap noong January 17, 2025 sa Symphony of Hope Pipe Organ Concert na ginanap sa Santo Niño Cathedral, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang concert ay pinangungunahan ni Ms. Jennifer Pascual, Music Director at Organist ng St. Patrick's Cathedral sa New York City. Tampok rin sa concert na ito ang natatanging talento ng isang grupo ng mga katutubong mangyan na kilala bilang Mount Tabor Mangyan Choir na nabuo sa pamamagitan ni Miriam Pangilinan Pasible at sa tulong rin ng vocal workshop ng dedikadong guro na si Josie Haling J. Maling. Sa ilalim ng direksyon ni Apasible, ang konduktor ng Mount Tabor Mangyan Choir na ipamalas ng mga mangyan ang kanilang kahusayan sa pag-awit at naibahagi ang kanilang pagmamalaki sa sariling kultura. Sa pamamagitan ng kanyang hangarin, layunin nito na bigyang pansin at ipagmalaki ang likas na talento ng mga mangyan sa musika habang itinatampok ang yaman ng kanilang kultura at tradisyon. May dalawang awit kaming inawit. Yung isa ay Colors of the Wind na sa umpisa ay merong speech. Speech na to at yung awitin na Colors of the Wind, parang nasasalamin ba sa Colors of the Wind yung buhay ng isang katutubo na sabi nga ay ang halos ang mga kapatid nila ay yung mga hayop sa kagubatan, yung mga ganyan. So, nasasalamin dito yon. Tapos yung pangalawa naman, ang himig nito ay If We Hold On Together. Pero nilapatan ito ng isang magandang Tagalog na titik para sa awitin na para maiparamdam din sa tao kung ano yung saloobin ng mga katutubo. Kasi sadly, kung minsan pag sinabi natin katutubo, parang hindi level ng mga nasa patag. So, yan nga, sinasabi nila na meron din silang damdamin, na nangangailangan din sila ng puwang sa mundo. May mga layunin sila na hindi napapakinggan, may mga daing sila, so yun. So yun yung pangalawang awitin. Ibinahagi rin na siya ang nagturo ng mga awitin at gumabay sa pagsasanay ng choir. Samantala, si J. Maling naman ang naging kritiko ng kanilang pag-awit at nagbibigay ng mahalagang obserbasyon at suggestions upang higit pang mapabuti ang kanilang performance. Ang kanilang pagtutulungan ay naging susi para sa matagumpay na pagtatanghal. Actually, ito yung pinakang sad part, kuminsan, pag nagsabay-sabay na, akala nila maganda na. And I wanted to achieve yung voice quality. So, I started na iangat yung boses, alisin yung hangin. So, I started with that. Tapos sabi ko, sinend ko kay Juicy yung video. Tapos sabi ko, Juicy, pinapakanta ulit kami. Sabi ko, ganyan. So, magkritika nga kako dun sa akin at tingnan mo kung ano maitutulong mo. Bilang tagapagtaguyod ng talento at kultura ng mga katutubo, nagpapasalamat si Sir Josie sa pagkakataong maging bahagi ng kanilang paglalakbay at makatulong sa pagpapalakas ng kanilang kumpiyansa at husay sa pag-awit. During the process of teaching the groups of Mangyans, para sa akin it's an honor dahil naibahagi ko ang aking kaalaman sa pagturo ng kanta. Naturuan din natin sila kung papaano ilabas ang kanilang boses sa tamang paraan na naaayon at akma sa kanilang piyesa na kinakanta. Congratulations to
the Mount Tabor Mangyan Choir, always remember this, that you have nothing to prove to anybody every time you perform. Just dominate the stage and share the beauty and joy of music for the glory of God's name. Ang mga performers naman ay nagpaabot ng kanilang pasasalamat. Ayon sa kanila, ang mga aral at gabay na binigay ni Apasible sa pagtuturo ng kanta at ang pagsusuri ni J. Malin sa kanilang pag-awit ay nagsilbing malaking tulong upang mapabuti ang kanilang kakayahan at magtagumpay sa kanilang performance. Salamat po sa teacher namin na kahit alam naman namin pagod na din siya sa kanyang personal na buhay ay talagang si Ma'am Miriam ay talagang to push po talaga sa amin na mga anak, tara na, magmusika. Ay kami naman po, pag kami po ay nabe-very good, ma'am, syempre masaya yun sa aming puso. At higit sa lahat, si Ma'am Miriam din po ay sabi, may isa siyang tinuro sa aming aral na kapag huwag mong husga ng ibang tao sa kanyang panglabas ng kalooban, ngunit sa kanyang puso. Sapagkat ang puso ay may pagmamahal na ang pagmamahal ay isa sa mga makapangyarihang bagay dito sa mundo. Ang kanilang pagtatanghal ay isang patunay sa kapangyarihan ng pagpapahalaga sa kultura, pagkakaisa sa pamamagitan ng musika at ang kahalagahan ng pagmalasakit at pagkilala sa mga katubos sa ating komunidad. Ang Symphony of Hope Concert ay hindi lamang isang pagdiriwang ng musika, kundi isang pagkakataon na maipamalas ang natatanging talento ng mga mangyan na nabuo buhat sa iba't ibang tribo. Ito ay isang inspirasyon para sa lahat na pahalagahan at pangalagaan ng ating mayamang kultura. Ika nga sa liriko na kanilang kinanta, puntayi sama-sama ang lahat ay magagawa. At sa diwa ng kapatiran, pangarap ay makakamtad. Dorens Pabundoria, nagbabalita. Para sa unang buwan ng taong 2025, bumaba ng mahigit sa piso per kilowatt-hour ang taripa ng kuryente ngayong Enero. Ito ang pinakahuling abiso na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO. Ang detalye alamin natin sa ulat na ito. Para sa unang buwan ng taong 2025, bumaba na mahigit sa piso o 1 peso .34 per kilowatt-hour ang taripa ng kuryente ngayong Enero. Ito ang pinakahuling abiso na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO. Ang sabing pagbaba ng taripa ay bunsod nila ng increase in renewable energy production na tumaas ng mahigit sa 13%. Dahil dito bumaba ang pangangailangan sa pagbili ng mas mahal na enerhiya mula sa mga power suppliers o ang pagbaba ng paggamit mula sa mga emergency power providers. Dahilan rin nila dito ang pagbaba ng system losses sa 10.37% na bunga na rin na mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Filterage Act of 1994. Malaking puntos rin ang naranasang malamig na panahon nila na nagdudulot ng lower energy demand. Marami ang pansamantalang di gumagamit ng kanilang cooling appliances tulad ng air conditioners at electric fans. Samantala sa darating ng February 2025, inaasahan na ang anunsyo ng mga nanalo sa bidding para sa 57 megawatts na supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa ORMECO, ang National Electrification Administration o NEA mismo ang mag-aanunsyo nito. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Pinahigting ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa ang kanilang information drive sa proseso ng recruitment para mahikayat ang kabataang maging profesional na sumali sa ahensya ng gobyerno na namamahala at nangangasiwa sa mga kulungan sa bansa. Pinaiigting ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa ang kanilang information drive sa proseso ng recruitment para mahikayat ang mas maraming kabataang profesional na sumali sa ahensya ng gobyerno na mamahala at nangangasiwa sa mga kulungan sa bansa. Ang mga pangunahing kwalifikasyon para sa mga papasok na opisyal ng BJMP ay ang pagkakaroon ng degree sa kolehiyo at pagiging kwalipikado sa Career Service Professional Examination, Bar and Board Examination at Penology Officer Examination. Bukod sa at least 5'2" na taas para sa mga lalaki at 5 feet para sa mga babae, ang mga aplikante ay dapat ding nasa pagitan ng 21 to 30 years old at may good moral character. Samantala, binigyan diin ni BJMP Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo na ang proseso ng recruitment ay libre at pinaalalahanan nito ang mga aplikante na mag-ingat sa mga scammer at maging mapagbantay sa sinumang mag-aalok ng tulong kapalit ng pera. Ang isang entry-level jail officer ay makakakuha ng net pay na 37,488 pesos kasama na ang hazard pay, subsistence allowance, rice allowance, clothing at laundry allowance at medical and dental benefits. Bukod sa regional office sa Batangas City, maaari rin magsumiti ng aplikasyon o magtanong sa pinakamalapit na lokal na tanggapan ng BJMP sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang nasabing recruitment process ay makatutulong sa pamamahana ng 19 na distrito, city at municipal jail sa buong rehiyon na nangangalaga ng nasa 2,057 na persons deprived of liberty. Sa ibang balita, muling tumanggap ng pagkilala at parangal ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Patunayan nila ito sa kanilang dedikasyon sa tungkulin bilang mga maaasahang responders ng lungsod ng Calapad. Narito po ang report. Muling tumanggap ng parangal ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ay isang patunay lamang sa kanilang maayos na pagresponde at paggampan sa kanilang tungkulin. Ngayong buwan na Enero, taong kasalukuyan, ang City Disaster Risk Reduction Management Offices ay muling tumanggap ng parangal mula sa Local Disaster Risk Reduction Councils and Offices. Tinanggap na nasabing tanggapan ang parangal kasama si City Mayor Malu Flores Morillo. Ang pagkilalang ito ay nagpapakita lamang ng kanilang mahusay na pagtulong at pagresponde sa tuwing may kalamidad, nangangailangan ng tulong at mahusay na pagbabantay sa lungsod ng Calapan City, Oriental Mindoro. Ang Gawad Kalusag, ito yung hindi naman ito yung competition, hindi namin inaano na competition. Bali ito ay sukatan ng mga disaster risk reduction and management offices at the same time yung mga Disaster Risk Reduction and Management Council, kung yung mga ini-implement ba o yung mga ginagawa ba nila ay naaayon pa o naaayon dun sa 4 thematic areas na tinatawag ng Disaster Risk Reduction and Management. Nandiyan yung preparedness, mitigation, response, recovery and rehabilitation. So, dun sa 4 na thematic na yun, may mga ilang mga tinitingnan kung nakabase ba dun yung mga ini-implementang programa ng Disaster Risk Reduction and Management Office or Department, even the Council. Ang kaibahan ng Disaster Risk Reduction and Management Office, sila nag-i-implement ng mga programa with regards sa Disaster Risk Reduction and Management. Well, the Disaster Risk Reduction and Management Council, ito naman ang legislative, ito yung mga nag-a-approve ng kung ano yung mga programa
na ihahain ng Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Council ay pinangungunahan ng chairman, which is the Honorable Mayor Marilu Flores Murillo, at syempre yung office naman ay ako yung naglilid. Buong galak na tinanggap ni CDRRM officer na si Dennis Escosora at Mayor Malu Flores Murillo ang natatanging pagkilala, kung saan ay kinilala ang lungsod bilang beyond compliant, matapos makamit ang mataas na rating na umaabot sa 2.80. Mula noong 2016 ay nakatanggap na ng Gawad Kalasag ang CDRRM hanggang sa kasalukuyan. Since 2016, nung pagdating ko dito sa Calapan City, consistently ay yearly naman nakakatanggap kami. Medyo di naman kami disappointed for this Gawad for 2024 Gawad Kalasag kasi medyo may pagkukulang din kami. Unlike nung 2023 na nag-top 3 tayo nationwide. Pero still, ginagawa naman natin yung mga dapat gawin para ma-reach ulit natin, makabalik tayo dun sa top. Hindi naman natin sinasabi na mag-top 1 tayo. Pero yung mapasama lang dun sa top ay malaking karangalan na yun para syempre sa akin, personal, sa aking mga kasama dito sa opisina, sa mga taga-city government, at the same time sa taga-Calapan. Yan kasi ay manifestasyon na ang Disaster Risk Reduction and Management Department ay hindi natutulog. Nagtatrabaho kami. Siyempre, with the support ng ating local chief executive, ng ating mayor, at the same time, ng mga kasapi ng SP sa Guniang Panglungsod. Nandiyan naman lagi sila para malalay lagi sa amin. Ang Gawad Kalasag na ito ay sukatan ng mga Disaster Risk and Management Offices and Councils kung saan ang mga ipinapatupad nila ay naaayon sa fortmatic areas na tinatawag ng disaster risk management ang pagiging handa at maayos na pagresponde. Ako si Carmel Andrea Reyes, nagbabalita. Samantala, ano nga ba ang lagay ng ating panahon at ano ang mga dapat nating paghandaan? Alamin natin yan sa ating weather report. Magandang araw, alamin ang panahon at magplano ng maayos. Ngayon, tatalakayin natin ang pinakahuling update tungkol sa lagay ng panahon. Samahan niyo kami para maging handa sa pagbabago ng klima sa inyong lugar. Itong mga nakarang araw, nakakaramdam tayo ng matinding init tuwing umaga. Ngunit pagsapit naman ng mga hapon ay nagiging makulimlim. Kaya naman, ayon sa Pag-asa Calapan Station, patuloy na makakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan sa mga susunod na linggo. At inaasahan itong magtatagal hanggang buwan ng Marso. Ang mga naturang pag-ulan ay maaari magdulot ng panandaliang pagbaha, kaya't mahalaga ang pagiging alerto at paghahanda ng bawat isa. Para sa karagdagang impormasyon at mga updates, narito ang ulat mula kay Officer in Charge Edmundo M. Moningo. Sa ngayon, ang weather system sa Mira, ang hanging amihan o northeast monsoon at isa yung shear line, sinasabi natin, na siyang nagbibigay ng cloudy skies, ang bibigyan mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa ating lalawigan. Itong amihan, inaasahan natin na magtatagal ito. Ikisimula ito between November to hanggang kasatapusan o first week ng March. Inaasahan natin na maasahan natin na yung malamig na temperatura na tuwing halos sa umaga, maasahan natin yung malamig na temperatura. February, March, April. Itong La Nina, inaasahan natin nga hanggang April. But eventually, inaasahan natin magiging neutral ito between April, May, June. Although, yung La Nina, hindi natin na magiging full-blown La Nina. Inaasahan natin na weak La Nina na kasi para masabi natin full-blown La Nina, kailangan yung 5 months na consecutive months na ang kanyang temperatura ay negative 0.5 pababa. Although within 3 months nasa 0.5 degrees Celsius siya pababa, inaasahan natin na aangat uli siya sa between March, April, May. Kaya yung La Nina sinasabi natin, although nasa weather alert tayo na sa Pag-asa na lalo na sa mga pagbaha,
Lalo na pag ang weather system natin ngayon, umiiral, ano? Pag pinagsama amihan at shear line, kadalasan ang mga paulan natin dito sa may kabundukan. Yung mga low clouds natin, kung mapapansin mo, doon nauumpok, doon sa naiipon sa halos dito sa may kapatalan, dito sa may halcon. Yan nagbibigay ng mga paulan dito sa malalakas na paulan sa kabundukan. Base doon sa ating climatological tropical cyclone forecast, 0 to 1 ang inaasahan natin na bagyo na posible na may mabuo ngayong February, 0 to 1 tropical cyclone. Naglalabas tayo ng gale warning para bilang paalala sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo yung pag mga gale warning tayo, lalo at malakas itong amihan, itong shear line na pinagsalin na easterlies at itong amihan, northeast and easterlies, kadalasan yan malalakas ang pag-alon natin. At kung may mga gale warning naman, ipaalala natin sa ating mga, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na pumalawat. Lalo na sa mga prone sa mga pagbaha, lalo na sa tabing mga ilog, maging alerto po tayo at maging updated lalo tayo sa mga panahon na nilalabas po ng pag-asa. At yan ang pinakahuling update tungkol sa lagay ng panahon. Ako po si John Benedict M. Licop na nagsasabi, sa bawat pagbabago ng panahon, ang tamang impormasyon ang susi sa kaligtasan. Patuloy po tayo mag-ingat at magandang araw po. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Time lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng News and Staff and Crew para sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumag po lamang sa TVNet hotline sa New Bureau bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray na nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.